Alright, nasa linya na natin, mga kapuso, si Ginoong Jack Jacinto Jr. Siya ang acting Vice President, Member Services Operations, NCR Northeast Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang umaga po si Joel, si Director Chef po ito. Good morning, sir. Magandang umaga po Sir Joel at magandang umaga po Director Che. Oo. Alam po ng nanonood at nakikinig po sa ating lahat. Alam mo, bidang-bida itong Pag-ibig Fund MP2 Kasi mataas daw talaga ang yield, no? Mataas daw ang balik nito. May bago ba? Kasi tinalakay na natin ito, Director siya nung Marso. Meron bang mga bagong balita, pagbabago tungkol po sa MP2 ng Pag-ibig Savings? Opo, tanda ko nga po Sir Joel. Teka, ayusin natin yung signal ni Sir Jack para magandang mapakinggan ng ating mga kababayan. Yung mga bago dito sa MP2. Taas daw ang kita. Oh, at saka ang dali mag-invest naman Mag-invest, dyan. no, Magbukas MP2. ng account. Tsaka wala katalo-talo dahil gobyerno eh. Oo, government Gobyerno, yan. oo. Oo. Okay na. Ayusin natin yung signal niya. Kung medyo hesitant kayo sa crypto, dito muna kayo mag-invest. Alright. Sir Jack. And Sir Joel, Opo. Sir Joel and Director Che, good morning po again. Ano bang bago sa MP2 ng Pag-ibig? Opo, alam mo ninyo, mula po noong Marso, nung uli po natin itong tinalakay sa inyong programa, lalo pong dumami at lalo pong lumaki yung pumasok po na ipon ng ating mga miyembro sa MP2 Savings. Umabot na ho sa more than 53 billion pesos. Wow! Ang iniipon ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Ngayong taon lang po yan, Director Che, Sir Joel, At yun nga po, ito po yung nagpapakita ng tiwala po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Kaya po, simula pa lang unang programa, magpapasalamat na po agad kami sa ating mga miyembro dahil po sa kanilang tiwala po sa Pag-ibig Fund. Pagtikulang na po, Sir Joel, dito nga po sa ating MP2 Savings Program. Maliban doon sa tiwala, doon sa MP2 Savings, anong nakikita ninyo attribution kung bakit tumami pa ang miyembro at nag-invest dito? Ang dahilan po niyan, Sir Joel, Director Chen, una po sa lahat yung pong safe po ng kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yung pong mga yung pong mga tinatawag natin, Sir Joel, Director Chen, mga risk-averse na ating mga kababayan paghahanap ng mga financial instruments kung saan maaari nilang isabit yung kanilang ipon, ito po ang kadalasang pinipili. Maliban po dyan, nandiyan po yung inikita po nila sa programa MP2 Savings. Last year po, yung pong kinitang return ng MP2 Savings ng Pag-ibig Fund ay umabot po sa 7.05%. Wow. Kaya po ito, kumbaga po sa karamihang financial instruments sa merkado, may kataasan po ito, higit po itong mataas kumbaga po sa mga yan. Kaya po, ito po patuloy na tinatangkilik ng ating mga miyembro. Director Che. Siguro, sir, just a review lang. No? So, sino po ba yung mga pwedeng sumali dito sa MP2 savings natin, sir? Director Che, ito po bukas sa ating mga active Pag-ibig Fund members. Ibig sabihin po yung mga miyembro ho natin na naguhulog sa Pag-ibig Fund. Pagka po sila ay nihulog sa kanilang regular savings, ito po yung mandatory savings ng Pag-ibig Fund. Kung sila po ay may hulog sa regular savings ng Pag-ibig Fund, maaari po silang magbukas ng MP2 savings at makapag-ipon dito. Pangalawa po, maaari din pong mag-ipon dito yung ating mga miyembrong mga dating miyembro na ngayon po ay retirado at pensionado na. So ito rin po ay open sa retirees and pensioners. Alright. Nagbabago ba yung yung interest rate ninyo? Kasi sabi mo 7.5%. And is this within the bounds of the what is being allowed by the Bangko Sentral ng Pilipinas? Kasi syempre ang 7.05% ang 2023 return rate, mga kapuso. Kasi ang iniwasan natin dito, Sir Jack, di ba? Yung mga Ponzi scheme
Di ba? Yung mga Ponzi scheme, yung too good to be true yung yield sa'yo. Oo. Tapos yung pala, talagang lolokohin ka lang. Ano? Pero ito, talagang nandun lang sa parametro, no, ng pinapayagan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Director Chair, Sir Joel, alam po ninyo yung nabanggit po ninyo. No? Yun ho ang payo natin sa ating mga miyembro, lalo na ho ngayon, magpapasko, may bigayan ng bonus. Ano? So, mainam po na alam natin kung saan po natin dadalhin ang pinaghirapan nating kinita. At ang MP2 savings po kasi ng Pag-ibig Fund, yung kinikita po nito, ay ito po yung nakabase sa net income ng Pag-ibig Fund. Diyan po tayo nakabase, no? Kung magkano po yung net income ng Pag-ibig Fund. Ayon po sa batas, no? Ayon po sa batas, no less than 70% ng net income ng Pag-ibig Fund ang kailangang i-distribute natin sa ating mga miyembro. Dito po nakabase yung pong return rate ng MP2 savings at yung pong dividend rate ng Pag-ibig regular savings naman. So, sabi nga ho namin, ang batayan, kaya po marami pong tumitingin sa ating sa ating mga financial statements na makikita po sa ating website. Yan po ang tansya na makikita po nila kung gaano kahusay ang performance ng Pag-ibig Fund. At base po sa ating net income, doon po makikita at matatansya yung kanilang matatanggap na return rate. Alright, ito may mga text questions na tayo rito, Sir Jack. Good day po, i-consider sana ng Pag-ibig yung yearly dividends sa MP2, pwedeng direct credit na lang sa nominated bank at di na kailangan pumunta pa para sa Pag-ibig branches kasi medyo ang concern niya, senior citizen na siya. Baka pwedeng i-delegate na lang daw o kaya ibigay yung mga dividendo sa mga nominated bank ng miyembro. Salamat po, Director Sir Joel. Alam mo ninyo, excited ako sa sagutin. Alam mo ninyo, yung pong dividend po return po ng Pag-ibig MP2 savings. Alam mo ninyo, pwede ho yung matanggap either annually or after 5 years. Pwede pong hintayin yung 5 taon, yung pong term ng MP2 savings or patanggap siya annually. Tama po, no? Kailangan mo kasing i-apply para po malaman namin kung yung bank account po na binigay sa amin ng ating MP2 saver ay still active o doon pa rin niya gustong ilagay ang kanyang kinita na dividendo for the year. At maaari po nating Nako, nasisira yung signal ni Sir Jack. Paki-ayos ulit. Oo. Pero in a while mga kapuso, kami po yung magbababay na sa sa GTV mga kapuso, no. In a matter of seconds. Pero puntahan mo na natin ulit para makapagbabay din si Sir Jack. Ayusin niyo yung signal, ano ba yan? Ba't na pangit ang signal ngayon? Oo, dapat nag-i-invest tayo sa signal. Pangit. Okay, nag-i-invest yung mga Baka kailangan mo na magreklamo. Telecom provider, no? Kailangan nyo na Pangit magreklamo. signal nila eh. Hindi na naayos yung mga signal na yan. Sir Jack. Yan, ako, Sir Joel, binibitin tayo. No? Pero yun nga po. Pero bago ka magpatuloy sa paliwanag mo, magbababay lang muna tayo sa GTV. Bye GTV. Bye GTV. Until next Saturday. Pero tuloy-tuloy tayo sa ating Super Radio DCBB sa mga sa ating mga provincial stations and of course mga kapuso, yung ating Facebook, naka-live pa rin po tayo dyan. Sige Sir Jack, tuloy mo lang yung iyong explanation. Yes, tama po. Tulad po ng nabanggit po kanina, sa ating pong mga miyembro na ang pinili, no, maaari po kasi nilang piliin na matanggap yung kanilang returns on an annual basis. Maaari po yan. Kaya lang po, kailangan na rin kasi natin tignan kung yung inyong bank account ay yun pa rin. Kung doon pa rin namin ipapasok yung inyong kinikitang dividendo. So may validation lang po nangyayari dyan. Okay. Anong minimum contribution kada buwan para sa MP2? Ay, ito po yung isa sa magandang features po, Sir Joel, ng MP2 savings. 500 pesos lang po, Sir Joel, Director Che. Pwede na akong mag-ipon ang isang miyembro sa MP2 savings. At kung sakal matanong, baka ho tanongin, paano kung ngayong buwan may 500 ako, next month wala. So, pwede ho yan. Pwede, at any time ho pwede ho kayong mag-ipon sa MP2 savings kung meron ho kayong extra na funds at may balak ho kayong ipunin.
maaari din po kayong mag-ipon ng higit sa 500 pesos. Lalo na ho ngayon, oras ng bonus, Pasko. Maaari po kayong mag-ipon ng higit sa 500 pesos. At isa pa hong tip, Sir Joel, para po sa mga employed members ho natin, may mga kumpanya ho tayo na isinama na sa payroll, no? Sinasama na sa kanilang payroll deduction yung option na mag-ipon sa MP2 savings para maging habit na. Oo nga. Madali, Oo, mas maganda yung ganun eh. Opo, Minsan para kasi po madali. nakakaligtaan mo, di ba? Sir Jack, nakakaligtaan mo. Hindi ako nakapag Tama po. Oo, mas maganda yung matic na. At yun nga daw po yung sikreto ng pag-iipon. Kailangan maging habit. Pag hindi mo na, after a while, hindi nyo na ako mapapansin. Malaki na pala na nakakapag-ipon iipon kayo. mo, Opo. no? So yun po yung isa sa mga tips po natin para lalong mapalaki nila yung kanilang naiipon sa MP2 savings. Alright, Director She, may tanong ka? So sir, yung pagdirehistro na lang, paano ka ba sasali dyan? Kailangan mo ba talagang pumunta sa Pag-ibig office or pwede ba yan kahit nasa bahay ka lang makakapag-register ka na? Ay, pwede po, Director Che. In fact, it's part po ng ating virtual Pag-ibig. Ito po yung ating online service. So, hindi na po kailangan pang pumunta sa alingmang tanggapan ng Pag-ibig Fund para mag-open ng MP2 savings account. Bisitahin lamang po yung virtual Pag-ibig. Ang registration po dito, free, Kasi may mga nakikita ho ako, Director Che, Sir Joel, na mga naniningil para i-registro pa sa Pag-ibig, ikuha ka ng account number. Ang pagkuha po ng Pag-ibig membership ID number, ang pagkuha po ng MP2 savings account number, libre po yan. At yan po ay napakadaling gawin online o di naman ay maaari din sa aming mga tanggapan. Pagka siningil kayo, scam po yun. Ha? Hindi po totoo yun. Opo. Ingat po sa ganyan. Okay. Sige, ito may tanong lang dito. 53, ewan ko kung masasagot ba to, Sir Jack, no? 53 years old na po ako at years nang wala na hong trabaho dahil may sakit. Pwede ko po bang makuha yung Pag-ibig contributions ko? Maaari po yan. Kapag ka po yung kanyang sa ating nakakalungkot ngunit kung ganito po ang inyong sitwasyon sa ating pong nagtanong ay maaari pong ma-withdraw ang kanyang ipon sa Pag-ibig Fund because of critical illness. Opo ang sagot. Basta po yan ang kondisyon. Okay. Pagka nag-loan ka raw ba sa Pag-ibig, magkano daw ba ang tubo? Pag nag-loan po sa Pag-ibig Fund, yung pong tinatawag na housing loan. Pagdating po sa housing loan, pinagmamalaki namin, Sir Joel, na napakababa pa rin ang interest rate po natin sa Pag-ibig housing loan. It's still at 5.75% pag 1 year fixing, 6.25% pag 3 year fixing. So iyan po yung mga pinakamababang rate sa merkado. Pangalawa po, yung pong ating socialized housing loan. Ito po yung affordable housing loan for minimum wage earners. 3% per annum pa rin po ang interest rate for qualified members. At yung pong ating multipurpose loan, mababa pa rin po ang interest rate ito. Ito po yung ating cash loan na maaaring mabayaran within 2 years or 3 years. Okay, wala na ho sigurong bababa pa dyan, mga kapuso. Avail nyo na po yan. Pwede ba makasali sa MP2 ang senior na hindi member ng Pag-ibig? Basta't po dating miyembro ng Pag-ibig Fund. Titignan naman ho natin ang inyong record sa Pag-ibig Fund. Sana ho, meron po kayong, yung pong mga retired members ho natin, ito po ay yung mga above 65 years old and above. So, pag po kayo po ay dati ng miyembro ng Pag-ibig Fund, maaari ho kayong mag-open ng MP2 savings. Alright, Director She. Sir, ito may tanong po dito. Kung sakaling kailanganin ng miyembro ang kanilang MP2 savings bago ang maturity na 5 taon, pwede po ba itong i-withdraw? Ano po ang kondisyon para dito? Tama po, Director Sir. Maaari po nilang, ang tawag po dyan ay i-pre-terminate. Ngunit wag naman po sana, sapagkat ang conditions po ng pre-termination ay due to disability, due to critical illness, or sa mga ganyang uri ng mga grounds. So, maaari din naman po kung yung kapamilya po ay ganito rin yung condition. Ngunit yun nga po, sana huwag naman pong mangyari. Pero maaari po, based on certain grounds. Okay, dati ako nag-avail ng MP2 in a span of years, tumubo po na 700 pesos. Tapos in-encash ko po sa Land Bank. Kaya siningil ako ng 100 pesos na service fee. Sayang naman daw yung... ba't may mga service fee daw na gano'n, Sir Jack? Ngayon po, Sir Joel, maaari po kasi kayong kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, no? Ito po yung ating discount card at cash card.
Mhm. Pagka po kayo ay nag-apply for any benefit of Pag-ibig Fund, multi-purpose loan, pag-withdraw ng inyong MP2 savings, pagtanggap ng tubo ng inyong MP2 savings, dyan na lamang po ipapasok para o convenient at wala na pong other charges. Okay, ito may number 2 question, tignan mo diyan na Director She. Oo, sir. Bata mo So, kay Sir Jack. ito daw, sir, sabi po ng JF Souvenir, sana may sariling programa din sa pabahay ang Pag-ibig, hindi lang loan sa miyembro at yung existing na mga bahay na nabibili o naremata. Well, ang Pag-ibig Fund po, kami po ay meron ding mga programa tulad ng yung pong Countryside Housing Initiative kung saan po tinutulungan po natin ang ating mga miyembro, mga groups, employers, even local government na mag-create ng sariling project. But again po, yung pong Pag-ibig Fund, it's financing arm para po matulungan po kayong makahiram ng pambili ng inyong bahay sa murang interest. Okay, good day po. Retired na po ako. Paano po ako mag-a-apply sa MP2? Meron po bang insurance yan? Gaya po ng Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC, na 500,000 pesos. Ay, magandang tanong yan, Sir Joel. Alam mo ninyo, ang Pag-ibig Fund savings, yung pong regular savings po ng miyembro at savings po under the MP2 savings are government guaranteed. So ito po, yung inyong ipon po, yung principal savings po ninyo ay garantisado. At makikita niyo na naman po sa performance po ng Pag-ibig Fund over the past 9 years na kaya po mataas po yung tiwala sa atin ng mga miyembro. But yes, may guarantee po yung inyong ipon, yung inyong principal savings. Hindi ho malulugi kasi gobyerno, mga kapuso. Matindi ho ang Pag-ibig, no? Ito, dati po akong MP2 member, I'm a senior citizen, nag-pre-terminate po ako. Pwede bang mag-open ulit ako? Maaari po. Maaari po Maaari. kayo mag-open po uli ng MP2 savings po. Anytime. And in fact, yun nga po, tulad po nung nabanggit namin ni Director Che kanina, pwede po online para po madali. Alright. Director She, may mga additional questions dyan? Ito, sir, from Sir Robert, required ba ang Pag-ibig Fund na mag-invest sa Maharlika Investment? If yes, hindi ba delikado yun? Hindi po, sapagkat ang ating pong charter, ang Pag-ibig Fund po, ang ating pong investable fund, 70% should go to housing. So, dun po napupunta ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund. Okay, magtatanong po ako, member ako ng Pag-ibig. Gusto ko sanang tumingin ng mga naripossess na mga bahay na gusto kong bilhin. Paano po ako mag-inquire ng ganito? Meron ba Ay, gano'n? napakaganda. May ganun Opo, service Sir kayo? Joel, Opo, opo. napakagandang tanong ho nito. Meron po kasing mga Pag-ibig acquired assets. Fortunately po, meron po tayong mga na-foreclose na property dahil hindi na po nababayaran. Pera po ng miyembro natin yung pinambili diyan. Kaya kailangan i-resale ho natin. Ang tawag ho dyan ay Pag-ibig acquired assets. At online na po yung pamamaraan para po tumingin, para po bumili, para mag-bid sa ating Pag-ibig acquired assets. Sabi nga ho namin, kapag may nakita ho kayong Pag-ibig acquired assets sa aming website, maaari nyo na ho itong i-mine through public bidding. So yan po yung, at may mga discounts pa ho sa ating mga Pag-ibig acquired assets. Bumisita lamang po sa aming website para po makita yung mga properties na ito. Pwede raw ba makasali PWD? Siyempre naman. Ba't naman hindi kayo pwede? Pwede ko kayo sumali dito. Director She, Ito, sir, meron pang isa. Mukhang nagka-problema siya sa account niya. Ask ko lang po paano ma-retrieve yung online account ko. Opo, mayroong sigurong ang dahilan ho niyan, Director Che, na ilang beses sigurong napasok ay maling password. So maaari po nila kaming tawagan sa aming service line o kaya sa aming sa aming contact center. Maaari po nila kaming tawagan para po ma-unlock yung kanyang account. Okay. Paano po kung gusto ko na i-withdraw ang ininvest ko sa Pag-ibig na hindi nag-fall sa list of reasons ng Pag-ibig? Bakit kailangan subject for approval daw ng board? Ano yan contract yan between you and Pag-ibig. Kung pinirmahan mo na dapat ito yung... Ewan ko, tama ba yun, Sir Jack? Opo. Ang Pag-ibig Fund po kasi, ayon po sa aming pagkaka-create, ang tawag po sa amin ay isang provident fund. So ito po ay para ho pagdating ng araw, tulad ng retirement, pagdating ho ng membership maturity, ay may maaari po kayong makuha
at maaari po kayong may magamit pagdating po ng araw. Kaya po yan po yung dahilan kung bakit yung pong ating ipon sa pag-ibig ay binabalik po natin sa ating mga miyembro kasama yung tubo pagdating ng mga nasabing mga grounds. Yan po, retirement, membership maturity, and others. Pwede bang annual daw ang pagsali? 100,000 ang gusto kong i-invest? Maaari pong mag-ipon sa MP2 savings, maging sa regular savings, Sir Joel. Maaari pong mag-ipon ng mas higit sa minimum amount. Pagka po 100,000 yung inyong ipapasok sa MP2 savings, yan lang po ay kailangan nating alamin yung source of income, no? Para lang makita ko natin yung basis ng kanyang pag-iipon. Okay. Ito, kung manager's check po i-deposit sa MP2, ano po ilalagay sa payee's name aside from the depositor's name? Nako. Mahalaga po yan. Ang ilalagay po ay dapat Pag-ibig Fund. Kung hindi naman po ay Home Development Mutual Fund. So, para mas madali, Pag-ibig Fund. Yan po ang kanilang isulat. Alright. Blockbuster tong episode natin to. Ang daming MP2, tanong eh. Ikaw nga, Director, may mga tanong pa rito. Meron pa rin po ditong isa pa. Pwede daw po bang gamitin ang dividends mula sa MP2 bilang pambayad ng housing loan sa pag-ibig? Opo, maaari po. Maganda ho yan. In fact, Director Che, yung pong MP2 savings, nagiging paraan na ng financial planning. Idagdag ko na rin no, kasi maaari po kayo mag-open ng multiple MP2 savings. At base ho sa mga istorya ng ating mga members, nag-open sila ng MP2 savings for specific reason. So itong MP2 savings account ko na ito ay para sa tuition ng anak ko na magka-college in 5 years. Itong MP2 savings ko, dito ko ilalagay ko naman yung balak namin para makapagpasyal. So ganun po yung ginagawa nilang financial planning using yung MP2 savings. Okay, paano pag wala na siyang employer? Pwede pa rin ba siya maghulog monthly? Opo, Sir Joel. Maaari po kayong maghulog sa iyong regular savings as a voluntary member until such time kayo po ay maging employed uli. Maaari nyo rin pong pagpatuloy. At ina-encourage namin kayo ipagpatuloy both ang inyong regular savings and MP2 savings. Alright, may housing loan po ako sa Pag-ibig. Pwede po bang ako ulit mag-housing loan kahit hindi pa fully paid yung housing loan ko? Yes, Sir Joel. At yes po sa nagtanong, maaari pong mag-apply for housing loan ang ating isang qualified member basta kaya po ng kanyang capacity to pay, at hindi po lalagpas ng 6 million pesos yung lahat ng nahiram niya sa ilalim ng housing loan ng Pag-ibig. Ito, Director siya, yung pakalawang tanong nitong texter na ito. Sir, ito daw po. Meron pong housing loan na tapos na bayaran ng sister ko. Paano po ba ang pagkuha ng title ng row house? So, sir, hindi namin alam kung tama bang sa'yo namin itanong, but yan po ang tanong. Opo, madali lang po yan, yung pong titulo. Una po makakuha sila ng full payment certificate. After kung makuha yan, ay yung pong titulo na po ay i-release na po natin sa ating fully paid housing loan borrower. Okay. Kung hindi nabanggit, sorry Sir Joel, kung sige pa. Any Pag-ibig Fund branch, maaari po kayong lumapit. Tanong ko lang po, may utang ako sa Pag-ibig sa ngayon, hindi ko pa nababayaran. Mag-a-accrue ho ba ng interest po yan? Pagka po cash loan, ang inyong ang inyong nahiram sa Pag-ibig Fund at hindi niyo po ito nababayaran, nasa loan agreement po natin na kung sakaling ganun po ang mangyari, ay ibabawas na lang po natin iyon sa inyong ipon para hindi na po lalong lumaki yung interest at yung penalty. Ito, Director siya. Ito sir, kung pumanaw po yung naglagay sa MP2, makukuha po ba ng relatives yung pera? Opo. Yan po ay talagang mapupunta po sa kanyang beneficiaries maging yung kanyang regular savings sa Pag-ibig. Okay. Ask ko lang po sa Pag-ibig, next year po senior na ako. Paano po pwede ko ma-withdraw yung savings ko at paano po ba yung proseso? Tama po siya, Sir Joel. Maaari po niyang ma-withdraw yung kanyang ipon sa Pag-ibig Fund at the age of 60. Yan po ay ang tawag dyan ay optional retirement. So maaari po niyang ma-withdraw. Mag-file lamang po siya ng application sa alinmang Pag-ibig Fund branch. Ilakip lamang po niya rito ang kanyang identification card na may birthday siya. Yan po ay maaari na po niyang matanggap. Ito yung mga maagang magre-retiro, Director Shea. Tanong mo kay... Sir, ito daw, sir. Pwede ba ba ako maghulog sa MP2 kahit na nakapag-early retirement na po ako sa trabaho? Opo. Tama po, Director Shea. Maaari po silang
mag-ipon sa MP2 Savings bilang retired former Pag-ibig member. Ito, hindi na raw pwede. Dati raw nasa DTI siya, ang employer niya. Gusto daw niyang ituloy yung kanyang paghuhulog sa Pag-ibig. Pero ang sabi daw sa kanya, hindi na raw pwede. Oh, nako, ay maaari po yan. In fact, maaari niyo po yan, Sir Joel, gawin online. Kailangan lamang po alam ng ating member yung kanyang Pag-ibig membership ID number. 12 digits po yan, ang nagsisimula ho yan sa number 1. Yan po ang inyong Pag-ibig membership ID number. Pag hawak po niyo yan, pwede ho kayo maghulog online through virtual Pag-ibig or through other yun nga po, yung mga payment app. Okay. Ito, gusto ko na sabihin, Director siya, no? Ito yung klase ng Pag-ibig na pagka pinasok mo, hindi ka magiging heartbroken. Ano? Kaya, Salamat. siguro maganda mga pauling pananalita sa inyo, Sir Jack, yung mga paanyaya, anunsyo. At ano ba pwedeng gawin para makapag-miyembro at yung mga may problema na miyembro sa Pag-ibig, anong dapat nilang gawin? Nasa inyo po pagkakataon. Muli po, maraming salamat, Sir Joel, Director Che, sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po kami sa ating mga miyembro sa patuloy ho ninyong tiwala sa Pag-ibig Fund, lalo na po sa pag-ipon sa aming regular savings at MP2 savings program. Kung nais ho ninyong malaman pa ang mga benepisyo po ninyo mula sa Pag-ibig Fund, bukas po ang aming mga tanggapan. In fact, Sir Joel, Director Che, bukas po ang aming mga tanggapan sa mga mall ngayong araw, no, kahit po holiday, para po makapaghatid ng serbisyo sa ating mga miyembro. At kung yun nga po, kung kayo po may mga tanong sa inyong Pag-ibig Fund benefits, maaari po kayong tumawag sa aming linya. Ito po, no, 8724-4244. Ulitin ko po, 8724-4244. Maaari rin po kayo mag-email sa amin, contact us at pagibigfund.gov.ph. Maaari rin po kayong makipag-chat sa amin. Punta lamang po kayo sa aming website, www.pagibigfund.gov.ph. I-click niyo lamang po yung aming chat button para po may makausap na lingkod Pag-ibig. At maaari din po kayong bumisita at mag-like sa aming official Facebook page para yung pong information na inyong matanggap ay accurate at tama. So, Alright. po, maraming salamat. Meron pang may dalawang pahabol na tanong. Sorry, Sir Jack. Opo, 53 of course. years old na po ako. Pwede pa ho ba akong makapag-avail ng housing loan? Siguro yung matagalang pagbabayad ang iniisip niya rito. Tama po, Sir John. Maaari pa rin po siyang mag-apply for a Pag-ibig housing loan for as long as yun nga po, miyembro siya ng Pag-ibig at pasok po siya sa ating qualification. Yung pong payment term po niya, yun na lamang po ang medyo mababago, sapagkat i-compute po namin yan, dapat po by the age of 70, bayad na yung housing loan niya. So, ang maximum payment term na lamang po niya is mga 17 years. 17 Yun lamang years. Pero pwede pa Go-compute po na lang niya yan. i-apply. Go-compute na lang. Sir, for Opo. compulsory retirement, automatic na bang kukunin ang Pag-ibig benefits? Yes, dapat po. Ito po yung inyong benepisyo at ito po dapat ninyong matanggap dahil ito po talaga ang purpose ng Pag-ibig regular savings, ng Pag-ibig savings, na pagdating ho ng araw ay meron po kayong mapakinabangan sa inyong ipon sa Pag-ibig. Sir Jack, salamat Thank you, sir. Maraming salamat. Thank Sana you. po sa uulitin. Next time. Until next time. Si Jack kasi Hilingan, walang pinoprotektahan.